Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos sa si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, pinagpala, mapayapa, at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at nandito po akong muli upang magbahagi ng kabutihan ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Ang atin pong topic na pag-aaralan sa kapahayagan ng Diyos na ibinigay sa mga pagkakataon na ito ay tungkol sa himala ng langit. Ito po yung topic na hindi nagpapahuli ang Diyos sa mga biyaya at pagpapala na kaloob sa bawat isa sa atin. Ngunit bago po ako magsimula ay nais ko po magbigay ng isang pananalangin upang hingiin po ang katagumpayan ng kapahayagan ng Panginoon. Hallelujah! Welcome Holy Spirit. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri, pinapasalamatan po namin sa mga pagkakataon na ito. Ikaw ang Diyos na mabuti na hindi nagbabago at hindi nagkukulang sa bawat isa. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Nalalaman mo, O Diyos, ang laman ng aming puso at isip at humihingi po kami ng awa at habag sa mga pagkakataon na ito. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at sa lahat ng aming karumihan. At maraming salamat po, O Diyos, sa dakilang kahabagan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pahiram, sa mga biyaya at pagpapala, sa mga pagsubok na aming nararanasan na laging may solusyon na nagmumula sa iyo. At maraming salamat, Panginoon, na palagi kang nandiyan, hindi ka nagbabago at hindi ka nagpapabaya sa mga anak mo na patuloy na lumalapit at nagtitiwala sa iyo. Ikaw po ang Diyos na mabuti. Iunat mo sa amin, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay at abutin mo po ang bawat isa. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapahayagan mo ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang manunood at makakapakinig ng aking tinig. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang Diyos na makita at ang Diyos na maluwalhati. Sa kapahayagan mo ito, Panginoon, at ipuin mo ang puso't isip at kaluluwa ng bawat isa. Maramdaman po, Panginoon, ang biyaya at pagpapalang at magrema sa aming buhay ang iyong mga buhay na salita. Bigyan mo, Panginoon, ng triple portion of anointing, Panginoon, ang kapahayagan mo ito sa iyong abang nito. At pahiran mo po ang aking labi, Panginoon, ng banal na langis. At ikaw po ang Diyos na mangusap sa bawat isa sa aming Panginoon. Hallelujah! Take over, Holy Spirit. At pagpalain mo po ang mga oras na ito at sa mga darating pang mga oras, Panginoon, na magkaroon po ng katagumpayan ang kapahayagan mo ito, Diyos. Speak up, Jesus. Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon. Inaangkin ko po ang katagumpayan ng kapahayagan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ang atin pong gospel na pag-aaralan ay hahanguin po sa kapahayagan sa John 2:1-11. Sabi po sa kapahayagan sa John 2:1-11. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak ang ina ni Jesus, ay nagsabi sa kanya, wala silang alak, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo ay kanyang sabihin. Mayroon nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan, at kanilang iniharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak, ang alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapot nalalaman ng mga alila na nagsikuhan ng tubig, ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea, at inihayag ang kanyang kaluwalhatian at nagsasampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po ang ating Diyos na buhay. At ang ating pong topic ay tungkol po sa himala ng langit. Ito po yung ang Diyos ay hindi nagpapahuli sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwedeng ang tao po ay may hangganan, ang kakayahan. At
pwedeng takutin po tayo ng mga tao sa mga pinagdadaanan natin, or parang wala na, parang may limitasyon po ang mga kakayahan na pwedeng gawin ng tao sa buhay natin. Subalit po ang Panginoon ay unlimited ang kaya niyang gawin. Unlimited ang blessings ng Lord na kaya niyang ibigay sa bawat isa sa atin. At ano po bang ibig sabihin ng himala sa pagkakaunawa ninyo, mga kapatid? Ito po ba yung nasa ibang bansa ka at nasa Pilipinas ang asawa mo at biglang nagkaroon ng himala, nagbuntis ang asawa mo, isa pong himala yun? O ano po ba ang milagro? Yun po bang parang may nahulog na literal na nahulog galing sa langit? Milagro po ba yun? Or paano po ba natin ipapahayag ang ibig sabihin ng himala? Sa mga mabibigat po na pagsubok natin sa buhay, kung minsan tayo ay nawawalan po ng pag-asa at nawawalan din po ng gana, minsan nawawala din po tayo sa focus natin dahil sa kabalasang nararamdaman natin sa buhay. Subalit kung minsan naman po ay may pagkakataon na gusto na lang din natin mahiga, umiyak na lang tayo ng umiyak, or nakakaranas tayo ng makaisip tayo na magpatiwakal o tapusin na lang po ang ating mga buhay. Subalit sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin, ay meron pong bigla-biglang nangyayari sa kalungkutan natin na kakaiba. Meron pong mga nangyayari na may mga pagbabagong hindi po natin inaasahan. May mga liwanag po na hindi natin malaman kung saan nanggagaling. Hindi po literal na liwanag na parang ilaw na sumisinag, kundi liwanag na nagkakaroon po tayo ng pag-asa or enlightenment or kaliwanagan din sa ating kaisipan kung ano po yung mga dapat natin gawin. At hindi po natin alam kung saan nanggagaling ang mga ito. May mga tao din pong dumadating upang tayo po ay abutin sa ating mga pinagdadaanan. Ito po ba yung tinatawag nating himala? Or paano mo nga po ba masasabing ito ay isang biyaya? Nakaranas ka na ba, kapatid, ng mga himala, ng mga tanda at kababalaghan na naranasan mo sa iyong buhay? At hindi mo ito maipaliwanag. Ikaw ba yung tipo ng taong may hinahanap na kasapatan sa puso mo at gusto mong mapunan ang espasyo ito? Iba't iba po ang karanasan ng mga tao dito sa mundo. At may dalawa pong uri ng tao dito sa mundo. Ang isa ay lumalakad sa sariling kakayahan, sa sariling lakas, sa sariling karunungan. Subalit ang isa naman po ay lumalakad na kasama ang Panginoon. Ang tao pong lumalakad sa sariling karunungan at may sapat na kakayahan. Subalit meron po itong hangganan. May hangganan po ang kakayahan ng tao na lumalakad sa sariling kakayahan. Ngunit ang taong nabubuhay naman sa kahabagan ng Diyos ay lumalakad sa katwiran. Magkaiba man po ng buhay ang dalawang nilalang o sa dalawang nilalakaran, na lumalakad ka sa sarili mong kakayahan at sa lakad na kasama mo ang Panginoon. Bagamat magkaiba man po ng ginagampanan sa buhay, ito po ay parehong makasalanan at parehong minamahal ng Panginoon. Ngunit ano nga po ba ang himala na nagaganap sa buhay ng bawat isa sa atin? At paano po ba natin mararanasan at masasabi na sa kahuli-hulihang segundo ng buhay mo, naranasan mo ang himala na kaloob ng Panginoon? Kailan po ba? Ito po yung pag-aaralan natin. Meron po tayong tatlo na pag-aaralan dito sa ating kapahayagan. Na ang una po is, kailan kinakatagpo ng Diyos ang tao? Sa salita po ng Panginoon sa Efeso 3:16, sabi po dito sa kapahayagan sa Efeso 3:16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Amen po. Kailan kinatatagpo ng Diyos ang tao? Kapag po nakakaranas tayo ng mga pagsubok, sa panahon po ng mga pagsubok, na andyan po ang Panginoon. Yung akala mo walang-wala ka na mapupuntahan, yung mga pinagdadaanan po nating mabibigat, yung mga karanasan po natin na parang hindi mo na malaman yung gagawin. Yan po yung mga pagsubok na nararanasan na nandyan po ang Panginoon upang palakasin po ang ating pagkatao. Magkaroon po tayo ng panibagong sigla, at kapag pumalakas ang ating pagkataong loob, ay nakakaganap po ulit tayo sa ating buhay. Saan pa po? Sa panahon ng mga kalungkutan po natin, sa panahon ng mga kabalisahan, na andyan po palagi ang paglingap ng Panginoon na parang akala mo wala nang mangyayari sa buhay mo, gusto mo na lang dyan magmukmuk, gusto mo na lang malungkot,
na andyan po ang Panginoon upang katagpuin niya tayo at palakasin po niya tayo. Na tinitingnan po natin yung sarili natin na kawawa na tayo, na parang may hangganan lang ang kakayahan nating tao. Pero ang Panginoon, patuloy po tayong binibigyan ng kalakasan para patuloy po tayong makaganap sa ating buhay. At kinakatagpo po tayo ng Panginoon sa panahon na tayo ay nasa kalungkutan, nasa kabalisahan, at nasa loob po tayo ng ating mga pagsubok sa buhay. Kung paano po tayo magiging malakas sa ating pagkataong loob, ay may pangako po ang ating Panginoon na naandyan po siya, na hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Saan pa po ba kinakatagpo ng Diyos ang mga tao? Sa panahon po ng karamdaman, diyan po nagkakaroon ng pagtatagpo, banal na pagtatagpo ang tao at ang Panginoon sa panahon po ng karamdaman o sa bingit ng kamatayan. Paano po nasabing sa bingit ng kamatayan sa panahon ng karamdaman? Kasi wala ka na mapuntahan. Minsan po pagka nakakaranas po tayo ng mabigat na po yung karamdaman natin, or parang may taning po ba yung buhay natin, or nasa bingit na po tayo ng kamatayan, nandun po sa kahuli-huli ng segundo ng buhay mo, may kaligtasang kaloob ang Panginoon sa iyo. Kasi bakit po? Nananalangin ang tao sa oras na nahihirapan, sa oras na walang mapuntahan. Nandyan po ang pagtatagpo ng Panginoon at ng tao. At doon nagpapakilala ang Diyos sa panahon na nahihirapan ka. Hindi po nagpapakilala ang Panginoon na masarap ang kalagayan mo. Nagpapakilala ang Panginoon at nagbibigay ng karapatan sa tao upang makalapit sa Kanya sa panahon na ikaw ay lugmok, sa panahon na ikaw ay may karamdaman o nasa bingit ka ng kamatayan, kasi nandun po ang paglapit ng tao. Subalit may pangako po ang Panginoon sa Mateo 8:5-8, at ituloy po natin hanggang 13. Sa panahon po ng karamdaman ng tao, naghihimala po ang Panginoon. Tingnan po natin sa Mateo 8:5. Ang sabi po dito, at pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanyang isang senturyon na sa kanyang namanhit at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan, datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Ituloy po natin hanggang 13 sa Mateo 8:13 naman. At sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyo mangyari, at gumaling ang kanyang alila sa oras din niyaon. Amen po. Meron pong himala ang Diyos na ginawa dito sa kapahayagan sa Mateo sa taong nananampalataya sa Kanya. At sa mga tao po sa kapanahunan, nagkakaroon po ng karamdamang malubha o nasa bingit ng kamatayan, ay kaya pong magpagaling ang dakilang manggagamot na ito na ating sinasamba, hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na kaya pong magbigay ng himala, ng kagalingan sa mga taong may karamdaman at nasa bingit na po ng kamatayan. May pangako po ang Diyos. At kayang-kaya pong paghimalaan ng Panginoon ang mga tao patuloy na lumalapit at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. At sa awit 41:1-3, sabi po sa awit 41:1-3, mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon. At siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa. At huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Aalalayan siya ng Panginoon sa hiligan ng panghihina. Iyong inaayos ang buo niyang higaan sa kanyang pagkakasakit. Amen. Sa awit 41:1-3, naghimala po ang Panginoon at nangangako ang Diyos na ang pag-iingat niya sa mga taong may karamdaman ay magkakaroon po ng kaligtasan at pananatilihin ang pag-iingat sa taong lumalapit at kinakatagpo ng Panginoon. At kaya niya pong bigyan ng himala ang mga tao sa Diyos inilalagak ang tiwala. Amen po ba? Kaya yung himala po ng Panginoon na nararanasan po ng mga tao, kinakatagpo po ng Diyos ang tao sa panahon ng pagdurusa ng bawat isa. Sa panahon po ng mga pagsubok, sa panahon po ng kalungkutan, sa panahon ng kabalisahan, ng karamdaman, o nasa bingit man tayo ng kamatayan. Nandun po naghihimala ang Panginoon sa buhay ng tao. At kung minsan po, sa panahon na lugmok tayo sa buhay, katulad po ng sa bisyo, lulong na po tayo na parang wala
wala nang may gusto sa atin. Nilalayuan na po tayo ng tao. Pero ang Diyos, hindi po tayo lalayuan. Hindi po tayo iiwanan. Iiwanan ka ng kapwa mo. Ang kaligayahan po ng tao ay may hangganan. Ang pakikipagkasiyahan sa oras ng makamundong pangyayari sa buhay, ang pag-iinom, ang pagbibisyo ay meron pong hangganan lang. At kapag lugmok na lugmok ka na sa buhay, iiwanan ka po ng mga kasama. Subalit ang Panginoon ay hindi ka iiwan at hindi ka pababay at nagbibigay po ang Diyos ng mga himala, tanda at kababalaghan na hindi po maipaliwanag ng tao. Nararanasan po yan ng tao. Sabi po dito sa Mateo 5:10-13, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nanguna sa inyo. Amen po. Ang himala po ng Panginoon sa buhay ng tao sa panahon po na tayo'y lugmok na, wala na po tayong mapuntahan o wala nang tumatanggap sa atin. Meron pong ipapadala ang Diyos sa mga tao at may pangako ang Panginoon na kaya niya magbigay ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Ang himala po ng Panginoon na ibinibigay sa mga taong lugmok na lugmok sa buhay sa panahon po ng karumihan. Nandun po ang pakikipagtagpo at nararanasan po natin ang pagtatagpo sa atin ng ating Panginoon. At mapapala daw po tayo ng mga pinag-uusig at ng mga nakakaranas sa mga pagsubok sa buhay sapagkat ang Diyos po ang ating kakampi. Amen po ba? At number 2 po, paano po mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos ng bawat isa sa atin? Paano po ba natin mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon? Ang una po, papasukin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay at tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso na siyang ating personal na tagapagligtas. At sa pamamagitan po ng ating pananalangin, nararanasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Bumababa po ang Espiritu Santo sa oras po na tayo ay nananalangin. Ipinaparanas po ng Panginoon ang makapangyarihang pagsama ng Banal na Espiritu Santo sa oras po na tayo ay nagpapakumbaba, na lumalapit at nagpapasakop sa Kanya. Sabi po dito sa John 1:12, tatapot ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Amen po. Dito po natin mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesus at sa pamamagitan po ng ating pagpapapasok sa ating buhay sa Kanya. Na sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo, ipaparanas po ng Diyos sa atin ang Kanyang mga himala, tanda at kababalagan sa ating buhay na hindi pa po natin nararanasan. At meron pong gagawin ang Panginoon na mga karanasan sa ating buhay na hahanapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo upang magkaroon po ng kasapatan ang ating puso. At saan pa po? Sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Kapag po tayo'y nananalangin at lumalapit sa ating Diyos, bumababa po ang Espiritu Santo at binibigay po ang mainit na pagyakap sa bawat isa sa atin. At mararanasan po natin ang katugunan sa ating mga kailangan. Nakaranas na po ba kayo nung wala ka nang mapuntahan, parang wala nang pag-asa, wala ka nang malapitan, wala na sa yung tumatanggap, wala nang may gusto sa iyo. Subalit nahahabag ang Diyos sa bawat isang lumalapit at nananalangin at nagpapakumbaba sa Kanya. At meron pong darating na tulong palagi ang Panginoon sa mga taong mapanalangin. At hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Parang inaakala natin wala na, pero meron pong gagawin ang Panginoon na himala sa buhay ng bawat isa sa atin. At doon po natin nararanasan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Sa Mateo 7:7-8, sabi po sa Mateo 7:7-8, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang tumahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan.
Amen po. Nararanasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Kapag po nananalangin tayo at humingi tayo sa ating Panginoon, ibibigay po ng Diyos ang mga hinihiling po, ang desire ng ating puso sa mabuting intensyon sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po ng magsihanap, mararanasan po, masasabi po natin na hindi po kasi literal na ibibigay, ibababa ng Panginoon ang gusto lang natin, kundi hanapin po natin at humingi tayo ng nais natin. Kumatok tayo sa mga taong ipapadala niya, kumatok tayo at lumapit tayo sa ating Panginoon, ibibigay niya sa atin yung mga tamang taong tutulong para sa atin. So magbibigay, mag-aabot po ng kamay ang ating Panginoon. Mayaman po ang ating Diyos na buhay at hindi po nagkukulang sa mga biyaya at pagpapala. Ang gusto lamang po ng Panginoon, tayo po ay manalangin, magtiwala at manampalataya ng buong puso't isip at kaluluwa sa Kanya at patuloy niya pong ipaparanas ang kapangyarihan niya sa bawat isa sa atin. At marami pong mga blessing, marami pong himala na ibinibigay ang Panginoon sa araw-araw. Tayo po ang gumagawa ng ating buhay at kung gusto po nating maranasan ang mga himala ng Panginoon ay kailangan din po nating kumilos, kailangan din po nating gumanap. Kung minsan po na nasunod natin ang kalooban ng Panginoon, ay meron din pong nais ang Panginoon sa bawat sa atin na kailangan nating ganapin. Minsan, kaya po tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ay meron pong gustong baguhin ang ating Diyos sa buhay natin. May gusto kong ituro, gusto kang lumago, gusto kang matuto na maging tao. Hubugin ka bilang tao, hindi lang hubugin ang pananampalataya mo. Tama na matatag ang faith mo. Tama na sobrang lakas mo sa mga pagsubok sa buhay. Subalit, ganon ka ba na kaya mo bang makipagkapwa-tao sa iyong kapwa-tao? Parang kaya mo ba na maging mabuti at maging maayos din sa paningin nila? Para maranasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi po tayo dito nabubuhay sa mundo na tayo lang. Hindi daw po tayo nabubuhay sa sarili lang nating kakayahan o sa sarili lang natin. Nabubuhay po tayo para din po sa ibang tao. So kaya po tayo nakakaranas sa mga pagsubok para po hubugin tayo ng ating Panginoon sa buhay natin. Hindi lang sa pananampalataya, kundi paano po tayo maging tao at makipagkapwa-tao. Sa pamamagitan po ng ating pananalangin, pagtitiwala at pananampalataya ng buong puso't isip sa ating Panginoon, ay mararanasan po natin ang kapangyarihan ng ating Diyos sa buhay. Sa Romans 5:1-2, sabi po sa Romans 5:1-2, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na dyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po. Doon po natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtitiwala natin at pananampalataya ng buong puso't isip at kaluluwa sa ating Ama nasa langit. So, yun po, papasukin mo siya ng buong puso't isip mo sa iyong buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Magtiwala tayo, manalangin, at higit sa lahat, mararanasan natin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kapag tayo'y marunong magpasalamat, tama po ba? Maliit man o malaking bagay ang ating nararanasan, blessing sa Panginoon, o mga tao man ang mga ibinibigay sa ating, mga pagsubok man ang mga nararanasan natin, magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Pagpasalamat po natin. Huwag kang manlupaypay, kapatid. May pag-asa ka pa. Buhay ang Diyos, makapangyarihan ang Panginoon. Kayang iligtas, kayang magbigay ng maraming himala, tanda at kababalaghan ang Panginoon na hindi kayang ipaliwanag ng tao. So mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos kung marunong po tayong magpasalamat. Ma-appreciate natin ang mga blessings ni Lord. Bigyan natin ng halaga ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi ang lahat ng yan ay kaloob ng Diyos sa atin, sa bawat isa, sa araw-araw na nararanasan natin. At gusto ng Panginoon na patuloy tayong magpuri, magpasalamat, at patuloy tayong manalangin at manampalataya sa Kanya. Doon natin mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng Panginoon at doon naman bababa ang mga himala na kaloob ng Diyos sa oras na tayo nananalangin at humihingi sa mga biyaya at pagpapala niya. At magpasalamat tayo, kapatid. At sa awit 145 po, awit 104-5, sabi po sa awit 104-5,
Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Amen po, hindi nagbabago ang Diyos. Tao lang po ang nagbabago. Ang nagbabago lang po ay ang mga tao, ang kaisipan ng tao na nagiging negatibo. Pero ang Panginoon patuloy po sa pagbigay ng biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. So ang mga himala at blessings po ng Panginoon ay mararanasan natin kapag marunong po pala tayong magpasalamat. Magpasalamat po tayo kahit biyaya sa mga pagsubok po nararanasan natin, kahit mga masasakit, kahit mga nakakatakot, kahit mga problema po, kahit mga kabiguan sa buhay. Patuloy po natin ipagpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay tinitingnan at hinuhubog po tayo bilang tao sa ating pananampalataya at tinitingnan ng Diyos kung karapat dapat ba tayong tumanggap ng mga biyaya at pagpapala. Amen po ba? So doon po natin mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang una po natin, kailan kinakatagpo ng Diyos ang tao? At ang ikalawa po ay paano natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? At sa number 3 naman po, may gantimpala ang Diyos sa mga masunurin sa Kanya. Amen po ba? Paano po natin mararanasan ang mga gantimpala? At ano-ano po ba yung mga gantimpalang mararanasan natin? Iba't ibang karanasan po ng mga himala. Yan po ang mga karanasan na kaloob ng Panginoon. Yung mamamangha ka na lang na parang wala na, kahuli-huli. Yung parang last minute na ng buhay mo, pero naghimala pa ang Panginoon. So, ibig sabihin, mahal ka kapatid ng Diyos. Kasi, hindi ka pinapabayaan. Sa 1 Corinto 12, 27 to 31, dito po sa 1 Corinto 12, 27 to 21, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahal at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng himala. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag, datapot maningas ninyong nasaing ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo sa inyo ang 100 kagaling-galing. Amen po, marami pong himala ang Panginoon. Ang gift po ng Panginoon sa mga tao ay kakaiba na hindi po kayang ibigay ng tao lang, hindi po kayang maunawa ng tao. Iba't ibang karanasan po ng himala. Meron po mga tinawag para maglingkod, may mga tinawag na magpahayag, may mga tinawag na magpagaling, at may mga tinawag po upang maging tagapagpuri at tagapagpasalamat or maging liwanag, biyaya at pagpapala po ng bawat isa. So ang dami pong karanasan ng himala ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang gantimpala po ng Panginoon na ito ay ibinibigay niya sa mga taong masunurin sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, nakilalang luhusan ng Panginoon at pinili ng Panginoon na maglingkod at karapat dapat na tumanggap ng mga gift niya. So yun po ang gantimpala ng Diyos sa mga taong masunurin sa Kanya. At ano pa po yung mga gantimpala ng Diyos ng mga taong masunurin? Yun pong masaganang biyaya at pagpapala. Binibless po ng mga tao, binibless po ng Panginoon ang mga taong marunong sumunod sa Kanya ng masaganang biyaya at pagpapala. Pero hindi lang yung kapatid. Ibibless ka ng Panginoon kapag marunong kang mag-ingat ng blessing niya. Karapat dapat ka, marunong ka at magaling ka katiwala sa biyaya at pagpapala niya. Sa Malakias 3:10 at isunod po natin sa 2 Corinto 9. Sabi po sa Malakias 3:10. Sabi po sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalib upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen po. Ito po ang salita ng Panginoon dito. Sa masaganang biyaya at pagpapala po, ito po ang gantimpala ng Panginoon sa mga taong masunurin sa Kanya. Subalit, meron pong hinihingi ang Diyos na
magagawa niyang buksan ang durungawan ng langit. Sa bawat isa sa atin, ibibigay niya kung marunong din po tayo mag-ingat ng biyaya at pagpapala niya at karapat dapat tumanggap sa mga taong marunong ding magbalik. Sa paanong paraan po, ito po, dito po nilagay yung pag-iikap po. At nakalagay din po sa 2 Corinto 9:8. Sabi po dito sa 2 Corinto 9:8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagan sa bawat mabuting gawa. Amen po. Ang taong masunurin po sa Panginoon ay pinagpapala ang Diyos. Ang himala ng Panginoon ay ibinibigay niya sa mga taong masunurin sa Kanya. At ano pa po ang mga gantimpala ng mga taong masunurin? Ano po ang gantimpalang nararanasan ng mga taong kakaranas po ng kapayapaan, kagalakan sa puso, buhay na ganap at kasiyasiya, at meron pong kaligtasan ng kaluluwa at divine protection po dito sa buhay natin sa kapanahonan. Meron pong binibigay ang Panginoon na kapayapaang hindi masayod ng kaisipan at kagalakan sa puso ng bawat isa ang mga taong masunurin sa Kanya, ang mga taong kumikilala at nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Ang divine protection po ng Panginoon ay binibigay sa atin na may pag-iingat at kaligtasan po ng ating kaluluwa kapag nakikita po ng Panginoon na patuloy po tayong lumalapit at sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Sa Ezekiel 17:22-24 po. Sabi po dito sa Ezekiel 17:22-24, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kukuha naman ako sa dulo ng mataas na sedro at aking itatanim sa pinakamataas ng kaniyang sariwa sanga. Ay puputol ako ng supling at aking itatanim sa isang mataas na bundok at matayog. Sa bundok na kaitaasan ng Israel ay aking itatanim at magsasanga at magbubunga at magiging mainam na sedro. At sa lilim niya oy tatahan ang lahat na ibon na may iba't ibang uri. Sa lilim ng mga sanga niya oy magsisitahan sila. At ang lahat na punong kahoy sa parang ay makakaalam na akong Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy, nagtaas sa mababang punong kahoy, tumuyo sa sariwang punong kahoy at nagpanariwa sa tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsalita at gumawa niyaon. Amen po ba? Ito po ang pangako ng Diyos na gantimpala sa mga taong masunurin sa Kanya. Na ano man daw po ang katatayuan natin sa ating buhay, sino man tayo ay kaya po tayong itayo at ibangon ng Panginoon. Saan ka man galing kapatid, ano man ang kalalagayan mo sa iyong buhay, kayang-kaya ka ng Panginoong bigyan ng bagong buhay, ng maayos na buhay na ganap at kasiyasiya, na merong dahilan, kulay at direksyon sa oras na ang Diyos ay iyong sinunod. Ang pagiging masunurin po natin sa ating Panginoon ay binibigyan ng Panginoon ng himala at gantimpala sa buhay ng mga taong lumalapit at nagpapasakop sa Kanya. At hindi lang po yun, meron pong divine protection na nararanasan ang bawat isa ng mga taong sumusunod sa Kanya. Meron din pong kaligtasan ng kaluluwa. Hindi lang po tayo ang iniingatan ng ating Panginoon. Maging ang ating buong sambahayan ay kayang-kayang bigyan ng pag-iingat ng Diyos dahil hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon. Kayang-kaya niya pong iunat sa atin upang magkaroon po ng kaligtasan, ng biyaya at pagpapala at gantimpala sa mga taong masunurin sa Kanya. At anuman daw po ang katatayuan natin sa ating buhay, ay kaya po tayong ibangon ng ating Diyos. At kaya pong pagliwanagin ang madidilim nating buhay, madilim nating mundo. Dahil ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran ay ang Diyos na patuloy na nagmamahal at nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen po. At sa atin pong konklusyon, ang tao daw pong marunong magpahalaga sa Diyos at sa mga biyaya at pagpapala niya. Maliit man o malaki, at marunong tayong magpasalamat, maging mapanalanginin po tayo na may pusong nagtitiwala, nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ito po yung mga taong nakakaranas ng kapangyarihan ng himala ng Amang nasa langit. At ang tao pong marunong lumapit, magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon, na punong-puno po ng pag-ibig sa puso, na may mabuting intensyon sa buhay, ito po ang tunay na pananampalatayang hindi po magigiba. At ang tao po na lumalapit at patuloy na nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, ay ibinababa po ng Panginoon ang himala, tanda at kababalagan sa buhay na hindi po natin maipaliwanag. Amen po. At
Sa John 12:25, sabi po sa John 12:25, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan niya sa buhay na walang hanggan. Amen po. Yan po ang salita ng Panginoon, na ang tao kung nagtitiwala sa Panginoon ng kanyang buhay at inilalagak ang buong buhay at buong pagkatao sa Diyos, ang Diyos naman po ang nag-iingat. At ang mga taong nagmamahal sa sariling buhay na parang pinoprotektahan ng buhay dahil ayaw po makaranas ng mga pagsubok na kaloob ng buhay na ito, ay siya pong mawawalan. Subalit ang tao na nagtitiwala, nananampalataya at marunong magpahalaga sa Diyos at sa mga biyaya at pagpapala niya, ay ang tao pong hindi magigiba dahil ang Diyos po ang mag-iingat. Amen po. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Sa buhay na kaloob mo, O Diyos, sa iyong abang lingkod. Maraming salamat, Panginoon, na ginagamit po ang iyong abang lingkod na magpahayag ng iyong mga buhay na salita. Bagamat hindi man ako, Panginoon, perpekto, ay tunay pong ikaw ang Diyos na nahahabag sa iyong abang lingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa kapahayagan mong ito. Dalangin ko po, O Diyos, na pagpalain mo at maging biyaya at pagpapala po sa mga taong nakapanood at nakapakinig. Ikaw po ang Diyos na mabuti, na siyang humipo ng buhay ng bawat isa. Maramdaman po, Panginoon, ang presensya mo, ang kapayapaan at kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, na ino-offer ko po ang aking buhay sa iyo. Hindi man ako, Panginoon, na karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Subalit patuloy mo akong minamarapat sa mga biyaya at pagpapalang at ipinagpapasalamat ko kung palagi yan sa iyo, Diyos. At pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nanood at mga nakapakinig, ang may mga kabigatan, Panginoon, ang may mga inaalala, ang may mga karamdaman, at patuloy, Panginoon, na bigyan ng pag-asa ang mga tao, Panginoon, na humihingi ng awa at habag mo. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan at kontrolado mo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Wala pong imposible sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang mabuting Diyos na siyang nagbibigay ng mga himala, tanda at kababalaghan sa bawat isa sa amin na hindi namin maipaliwanag. At ikaw po ang Diyos na mag-iingat maging sa last minute, Panginoon, ng aming buhay. Siraan man, Panginoon, ang maraming tao, marami man, Panginoon, ang gustong gumiba o magpabagsak sa mga pagsubok na aming nararanasan, at marami man, Panginoon, tao ang ayaw sa mga pinagdadaanan namin, kundi ikaw po ang Diyos na nakakita ng puso at isip ng bawat isa sa amin. Kaya mahabag ka, Panginoon, at patuloy po naming maranasan ang pag-iingat at kaligtasan po na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Answered prayer na po kami, Panginoon, sa kapahayagan mo ito, at nagpapasalamat po akong palagi sa buhay na kaloob mo sa iyong abang lingkod. Maraming salamat, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon at magpakailan, magpasawalang hanggan. At basbasan mo po, Panginoon, ang kapahayagan mong ito at ang panalangin ko ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you po.